for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madakala kanyang di matatawaran. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo'y nakatutok sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga radyo para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender development at women empowerment. At mula po sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ako po ang inyong lingkod, Hazel Murada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Hi, Miss Honey! Hello! Kamusta? At gayon din yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Live na po tayo sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng PCW. Gayon din sa Facebook page ng RP3 Alert. Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Uy, mabalita ako, bukas pala, araw ng Sabado ay gaganapin ang Pride Festival 2024. Yan, dito yan sa Quezon City Memorial Circle. Kaya sana maganda yung panahon. Kasi maraming makulimlim ngayon. Kaya nga lalo paghapon, 'di ba? Umuulan-ulan. Pero hopefully bukas maganda ang panahon para sa tuloy-tuloy na activities para dito nga sa Pride Festival 2024. And ingat sa mga a-attend, bukas yan. Pero ngayon po sa ating programa, meron ho tayong mga pag-uusapan na for sure ay kapupulutan natin ng aral at impormasyon. Syempre, tamang impormasyon. At para ihatid sa atin ho yan, meron ho tayong makakasamang eksperto tungkol sa ating usapin, prosesong legal tungkol sa pagsasampa ng kasong violence against women and their children. Maya-maya po yan. Pero this time, Miss Honey, alamin muna natin ang pulso ng ating mga ka-TNK sa ating hashtag Say sa TNK. Ayan, salamat Hazel. Dito nga po sa ating hashtag Say sa TNK natin pupulsahan ang ating mga mamamayan tungkol sa mga usapin at isyong may kaugnayan sa topic natin sa TNK. Para makasali po sa hashtag Say sa TNK, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X account sa @PCW.gov.ph o kaya naman mag-text ng inyong opinyon sa 0917-845-4814. Ulitin ko po, pwede po kayong mag-text ng inyong opinyon sa 0917-845-4814. At sa ating hashtag Say sa TNK question para sa linggong ito, sa iyong sariling pananaw at kakayahan, paano mo maaaring matulungan ang mga biktima o survivor ng VAUC o Violence Against Women and Their Children? Ibahagi sa amin ang inyong mga saloobin at ideya. Pulsuhan na natin yan, mga ka-TNK. Muli po para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X account sa @PCW.gov.ph o mag-text sa 0917-845-4814. Siyempre, pwede nyo rin po yung i-share kasama yung mga insights. Dahil dito po sa Tinig ng Kababaihan, mahalaga ang boses ninyo kaya makipagtalakayan na dito sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Mamaya,
babasahin natin ang mga saloobin ng ating mga listeners and viewers. Yes, kaya kung mag-comment na ho kayo habang may time pa, no? Mamaya ihahabol natin ang inyong mga suggestions and comments, pati na rin ang inyong mga text messages. Paano nga ba sila makakatulong para dun sa mga biktima o survivor ng violence against women and their children? Ayan. Nako, this time, ibibigay naman ho natin yung mga nakalap nating balita at impormasyon sa ating God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa God News ngayon. God News ngayon. Para sa ating unang God News ngayon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagpapalawak ng 4Ps para sa pregnant at lactating mothers. Ipinag-utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na idagdag ang mga buntis at lactating mothers bilang mga benepisyaryo upang palawakin ang sakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito'y matapos ang pulong sa Malacanang tungkol sa mga pag-aaral at ilang rekomendasyon ng National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, gayon din ang Department of Health at ilan pang mga ahensya ng pamahalaan tungkol sa reforma ng 4Ps cash grants kamakailan. Sa ginanap na sectoral meeting ng proposed reforms to the 4Ps nitong Pebrero, iminungkahi ng DSWD na taasan ang halaga ng 4Ps grant para makapagbigay ng cash para sa first 1,000 days ng mga bata. Makakatulong umano ang additional cash grant sa mga benepisyaryo ng 4Ps, lalo na sa mga may bagong panganak lang o maliliit pa upang mapabuti ang kalusugan at maiwasan ang malnutrisyon at pagkabansot ng mga bata. Agad naman itong sinang-ayunan ng Pangulo. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang DSWD at NEDA na magbigay ng final count ng mga karagdagang mapapabilang sa benepisyaryo ng 4Ps upang maisaayos ang mga nararapat na adjustment sa ipapamahaging cash grants. Nauna nang ipinag-utos ng Pangulo na magsagawa ang mga nabanggit na ahensya ng gobyerno ng mga pag-aaral sa mga pagsasaayos ng 4Ps cash grants upang matugunan ang mga kakulangan sa sistema nito patungkol sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga benepisyaryo at ang ilang mga suliraning kaugnay ng inflation. Samantala, para sa iba pa nating God News ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtalaga ng 2 bagong commissioner ng Philippine Commission on Women. 2 bagong commissioner ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan para sa Philippine Commission on Women o PCW. Itinalaga bilang Commissioner representing Business and Industry Sector si Myrna Tiyaw. Samantalang si Commissioner Catalina Leonen Pizarro naman ang kinatawan ng senior citizens. Nagsilbi na rin sa ilalim ni nooy dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Commissioner Yao bilang chairperson ng National Commission on the Role of Filipino Women, ang dating pangalan ng PCW na may mahalagang papel sa pagpasa ng landmark legislation tulad ng Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women. Samantala, si Commissioner Leonen Pizarro naman ang Commissioner ng Business and Industry Sector bago siya naitalaga para sa sektor ng senior citizens. At yan ang mga nakalap nating balita at impormasyon para sa ating God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa God News ngayon. God News ngayon. Para sa ating usapin at topic for today na prosesong legal sa pagsasampa nga naman ng kasong VAUSI o yung Violence Against Women and Their Children, Miss Sunny, meron ho tayong makakasamang eksperto. Pero bago yan, mga ka-TNK, bibitinin muna namin kayo, ano? Bibigyang daan muna natin ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawa.
Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Dinig ng kababaihan. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Dinig ng kababaihan. Tayo po ay nagbabalik para sa ating episode ng programang Tinig ng Kababaihan. At kagaya ng ating pangako, bago tayo mag-commercial break, meron po tayong makakasama sa ating programa para tulungan tayo na ipaliwanag sa ating mga ka-TNK. Ito nga mga legal na proseso sa pagsasampa ng kasong violence against women and their children. Mapalad po tayo dahil napaunlakan tayo ngayong araw na ito ng Executive Director ng Child Rights Advocacy Center ng Miriam College, Quezon City. Walang iba kundi si Attorney Mylen B. Gonzalez Esquivel. Magandang hapon po, Attorney, at welcome sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Miss Honey, kay Miss Hazel, magandang hapon po. At sa lahat po na nakikinig, magandang hapon po sa inyong lahat. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, trigger warning po muna. Paalala din sa ating mga tagapakinig na sensitibo po ang ating topic, ang ating pag-uusapan ngayong hapon patungkol sa karahasan at pang-aabuso. And siguro para din na mas maipaliwanag pa ito, very grateful tayo kay Attorney dahil kasama natin siya ngayon sa ating programa. Attorney, sisimulan na natin ang ating kwentuhan, and bilang panimula, gusto lang po namin malaman para sa kapakanan din ng publiko, ano po ba ang violence against women and their children? Kumbaga, ano yung mga sitwasyon o kaya kondisyon na pasok po dito? Okay. Kung atin pong titingnan, bibisitahin po yung Republic Act 9262, Ito yung ating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Maliwanag po sinasabi ng batas na ang violence against women daw po ay lahat ng klase o uri ng pananakit na maaari pong gawin, o karahasan na maaari pong gawin sa isang babae. Dahil po sila ay merong intimate relationship. So, anong ibig sabihin nitong intimate relationship? It's either asawa siya o dating asawa, kaya naman po ay nagkaroon po sila ng sexual or dating relationship, o kaya po ay meron silang common na anak, Pwedeng ito ay legitimate or illegitimate na anak po, Or kaya naman maaari po yung karahasan o pananakit po ay ginagawa dun sa anak ng isang babae, At ito pong violence against women, pwede po itong mangyari sa loob po ng tahanan o maaari pong sa labas ng tahanan. And since nabanggit na ni Attorney yung karahasan, siguro para lang din magka-idea po yung ating mga listeners, ano po ba yung iba't ibang uri ng karahasan na pasok sa VAUSI o itong ang violence against women and their children?
Actually, merong 4 na forms ng violence against women na pinaparusahan sa ating batas, no. Una diyan yung psychological violence or psychological abuse. So pag sinabing psychological violence, no, ito ay wala kang makikitang pasa, no, wala kang makikitang sugat, pero ito ay nagki-create ng trauma o takot, no, doon sa isang individual o doon sa babae o doon sa anak niya. Meron naman tayong tinatawag din na physical violence, no. So itong physical violence, so ito may ebidensya talaga, ito makikita mo may sugat, may pasa, meron siyang paso ng sigarilyo, no? So tapos yung pangatlo, meron tayong tinatawag na sexual violence. So ito, kailangan ma-differentiate natin doon sa tinatawag na rape, no? Kasi kahit kayo ay mag-asawa, kasal kayo, kung pinilit mo ang asawa mo na makipagtalik, no, ang ikakaso mo dito ay yung marital rape. At sa Supreme Court nga po, naglabas na siya ng isang jurisprudence, no, ito yung People of the Philippines versus Edgar Hagawan, na kahit mag-asawa kayo, pwede ka magkaso ng marital rape. So yung sexual violence na tinutukoy dito sa VAUSI, ito yung mga klase ng sexual violence o pamimilit, no, sa isang asawa, sa anak niya, na gumawa ng mga sexual acts other than rape, no? Kasi pagka-rape nga po, ang pa-file mo yung ating violation ng RA 8353. So yun yung sexual violence. Yung pinakalas, yung tinatawag na economic violence, no? Ito yung hindi pagbibigay ng sustento doon sa anak, no, o doon sa pamilya, na kung tutuusin at ayon naman sa ating family code, talagang dapat bigyan ng sustento ng kanilang partner, yung kanilang mga anak. So yun yung 4 na forms, no, ng violence na pasok sa RA 9262. We have physical, psychological, economic, and of course sexual. Ayun. Malinaw yan, ano? 4 ang pasok na iba't ibang uri ng karahasan dito sa VAUSI. Attorney, ito naman, meron bang mga recent na mga decisions yung Supreme Court? Kasi may mga nagtatanong halimbawa, yung VAUSI ba para doon lang sa babae? Tapos lalaki lang ba yung perpetrator nito? Paano po ba to? Okay. Meron bang mga updates tungkol dyan? Or ano ba yung sinasabi talaga ng batas tungkol dyan? Okay. Kung titignan talaga natin, yung VAUSI, ito talaga ay ginawa para protektahan ang mga babae at ang kanilang anak. So yung lalaki, hindi talaga siya covered ng law. Okay? Pero yung pwede mong kasuhan dito, pwedeng babae, pwedeng lalaki, kasi kinonsider ng batas yung tinatawag nating same-sex relationship. Okay? So yung babae, ang kanyang karelasyon ay kapwa-babae niya, at ang nananakit sa kanya, ang gumagawa ng karahasan sa kanya, ang nagbabiolate ng RA 9262 ay yung babae niya na karelasyon. So, pwedeng kasuhan. Pero yung pinuprotektahan ng batas, yung babae at yung anak niya. Pero may isang Supreme Court jurisprudence kasi na recent, no? Parang ito yung Plotson case, no? Pero protection order ito na inalaw ng Supreme Court na makakuha ng protection order yung father nung bata against sa mother, kasi ang hiningan niya ng protection order yung anak niya na sinasaktan nung asawa, nung nanay nung bata. So yun yung isang Supreme Court jurisprudence natin, no? In terms kung sino yung protected, no? Ngayon, doon naman may mga other Supreme Court jurisprudence pa natin, like for example, makukonsider ba natin yung marital infidelity as a form of psychological violence? Kasi may mga nagtatanong yan. Paano po yung asawa ko, nangangaliwa po siya, parati na lang po iniiwanan kami, tapos kung sino-sino po yung kinakasama, hindi kami sinusustentuhan. So, pwede po ba ako magkaso ng VAUSI laban sa asawa ko kung siya po ay nangangaliwa? So sabi po ng Supreme Court, no, sa isang decision niya, ito po yung Jaime Arasa, Iharupay versus People of the Philippines, no, 2020 case po ito. Sabi po ng Supreme Court, yung marital infidelity daw po ay form ng psychological violence. So pwede po kayo mag-file ng kaso ng psychological violence sa ginagawa pong pangangaliwa ng inyong asawa, ayon po doon sa Supreme Court jurisprudence ito. So form po siya ng VAUSI under the law. Ayun. Malinaw yun, ano? Pwede pala. Pag nangangaliwa ang asawa mo, under siya ng psychological violence. At saka yun nga, covered pala nito yung same-sex relationship. Yun, oo. Yun mahalaga rin pong pag-usapan yan. Babae rin yung karelasyon. So, pwedeng kasuhan yung babae as long as yung victim ay yung babae. Yan. Ganun pala siya. Since nandyan na tayo, ano, doon sa mga hakbang, siguro pag-usapan na rin natin, Ms. Honey and Attorney, ano po ba yung mga hakbang na pwedeng gawin ng isang babae oras na siya ay maabuso?
Okay. Marami kasing options no na binibigay yung ating binibigay ang ating batas no. Pero syempre may practical options din no. Lagi namin sinasabi kung halimbawa sinasaktan ka at gusto mong umalis no ng bahay, pwede kang lumapit syempre sa ating pong local DSWD. Ito yung ating City Social Welfare Development Office. Kung nasa munisipyo ka, ito yung Municipal Development Social Welfare Office natin. So, pwede ka nilang tulungan para at asistihan para po makapagsampa ka ng kaso laban dun sa iyong kapartner na nananakit o gumagawa ng karahasan sa'yo. So, usually, pwede kang mag-file ng criminal case, no? Violation ng ating RA 9262, yung ating VAUSI law. Kasi tatandaan natin, yung ating VAUSI law, penal law ito. So, kapag violate mo, pwede kang magsampa ng kasong kriminal at ang penalty dito ay, of course, imprisonment tsaka fine. Ngayon, kung may mga instances, yung babae, ayaw niya mag-file ng criminal case, no? So, ang sasabihin lang niya, gusto ko lang pong umalis na, tapos protectionan lang po yung sarili ko at mga anak ko, yung mga kasama ko sa bahay. So, pwede ka naman kumuha nung tinatawag nating protection orders. Yan. So, meron tayong dalawang klase, yung barangay protection order at saka yung kinukuha natin sa korte. Okay, ito yung temporary protection order at saka permanent protection order. Ayun. Siguro para mas ipaliwanag yan, attorney, dahil syempre marami rin sa ating mga kababayan, ka-TNK, lalo na yung mga nakakaranas ng karahasan at mga abuso na medyo ngayon lang narinig, itong mga binabanggit ho ninyo. Ano ba itong protection order ano po na ba to? ito? Okay, ang protection order kasi, ito ay isang uri ng relief, no, or remedy. Independent ito sa criminal case, meaning, pwede kang kumuha nito nang hindi ka nagsasampa ng kasong kriminal. So, ito yung ang unang pwede mong kuhaanin, syempre tinatawag nating barangay protection order. So, kinukuha natin ito sa barangay kung saan ka of course naninirahan o nakatira, no? Ina-apply mo ito doon sa barangay. So, yung barangay protection order, ito ay nagsasaad na bawal kang saktan, bawal kang iharas, no? Bawal gawin noong iyong kapareha o ng iyong partner yung mga iba't ibang uri ng karahasan na nakasaad doon sa ating RA 9262. So, paano mo kukunin to? Siyempre, pupunta ka sa barangay, may fill upan kang application form. Okay, so, aasistihan ka kasi meron tayong barangay Baudes officer, no? So, you have to go to the barangay Baudes officer, aasistihan ka ng barangay Baudes officer para i-fill up yung application form. Tapos, isasamahan ka sa barangay kapitan o chairperson, no? So, sila yung mag-a-approve ng barangay protection order mo. Kapag pag makita talaga nilang kailangan, i-issue natin yung barangay protection order. So, ginagawa po ito ex parte. Anong ibig sabihin ng ex parte? Hindi kailangan ng hearing. Diba usually sa barangay, pinapatawag pa yung kabilang both parties. Sa dito, hindi kinakailangan ipatawag yung nirereklamo mo. So, automatic, pag nag-request ka, nag-apply ka ng barangay protection order, hindi na kailangan tawagin yung lalaki. Titingnan lang yung iyong application, yung narration mo, at kapag makita ng barangay na kailangan i-issue to, bibigyan ka ng barangay protection order. Ayun. Kaya nakikita natin dito, Miss Honey and Attorney, kung gaano kahalaga yung mga VAUSI desk sa ating mga barangay. Kasi sila yung una mong pwedeng lapitan. Pinakamalapit kasi. Yes. Kaya. Yes, oo. Kaya mahalaga talaga na trained yung ating barangay Baudes officer pag-handle ng cases na ganito. Attorney, ano po ba yung kanina may nabanggit po kayo, no, yung protection order naman na kinukuha sa korte. Ano naman kaibahan nito dun sa barangay at saka yung sa proseso din? Yung barangay protection order kasi, syempre, ito ini-issue ng barangay, good for 15 days lang ito. So yung effective niya 15 araw lang, no? Tapos hindi siya nare-renew. Okay? So, bakit hindi nare-renew? Kasi mas maganda pumunta ka sa korte, lumapit ka sa korte. Kasi yung protection order na binibigay ng korte, mas mahaba yung kanyang effectivity at mas malawak yung binibigay niyang protection. So, dalawang mas malawak, attorney? Ha? Paano po yung mas malawak? Anong ibig sabihin? Mas malawak yung, dalawa kasi ang binibigay sa court, no? Meron tayong temporary protection order tsaka permanent protection order. Pero parehas lang ang lawak niya. Ibig sabihin, mas marami kang pwedeng hinging relief. Kasi yung sa barangay protection order, ang pwede mo lang hinging relief doon ay
yun nga, yung hindi siya gagawa ng lahat ng klase ng pang-aabuso sa iyo na nakasaad doon sa sa RA 9262. Hindi siya pwedeng gumamit ng ibang tao para ikaw ay iharas, ikaw ay i-stalk. Yun lang nakalagay doon. Pero pag korte na ang nag-issue ng protection order, pwede mong hingin na, pwede po ba paalisin ko yung asawa ko sa bahay namin? Pwede po ba yung mga personal properties or personal effects namin tulad na limbawa ng kotse, mga ganun, no? Jewelries namin, pwede po bang maiwan na sa akin? Pwede po ba yung mga anak ko sa akin po magstay? Pwede po ba yung asawa ko ay direct na magbigay ng sustento? So marami kang mahihingi sa protection order na binibigay ng korte compared dun sa barangay. Okay? So ang usual na nangyayari kasi, ang kapag makita ng korte na merong danger sa life and limb noong babae nag-a-apply ng protection order at saka doon sa pamilya na gusto niyang, yung kasamahan sa pamilya na gustong proteksyonan o miyembro ng pamilya na gustong proteksyonan, bibigyan ka ng korte ng temporary protection order. Ex parte ito. Anong ibig sabihin ng ex parte? Hindi kailangan ng hearing. So sa temporary protection order, hindi mo kailangan ng hearing. Babasahin lang ng korte yung application mo, yung petition mo for issuance of protection order. Pag makita ng court na, ay, kailangan mag-issue ako ng TPO o temporary protection order, mag-i-issue siya agad. Okay? Tapos, kaakibat noon, ay isang order doon sa respondent na sinasabing ikaw ay sumagot dito sa petition na ito at ikaw ay humarap sa korte at mag-present ka ng ebidensya mo para malaman namin kung ito bang temporary protection order ay gagawin namin permanent protection order. So yung TPO nagiging permanent po yan. Pero yung permanent protection order bago may issue, may hearing na po siya. Ayun. Nasagot na rin yung isa pa nating katanungan nga dito na kung pwede daw bang magsampa ng bulk renewal sa korte ang isang victim survivor para sa temporary protection order habang inaabangan yung pag-grant noong ng korte ng protection order o yung permanent protection order. Yun. So yun pala. Yes, kasi ang TPO temporary renewable every 30 days. So may mga every 30 days. Every 30 days. So may case ako dati na after 30 days before mag-lapse, nag-file ako ng motion sa court for the renewal ng TPO. Habang nag-iisip pa kami ng permanent protection order. Pero later on, na-realize ko, parang ang hirap nung every 30 days mag-file ka, di ba? So ang ginawa ko, nag-file ako ng motion for the continuous renewal of the TPO hanggang sa ma-issue yung permanent protection order. It was granted naman by the court. So pwede po yun. Kailangan mo lang kailangan ka lang mag-file ng motion sa korte. Para makita nila kung bakit mo hinihingi yung continuous renewal. Ayun. Nasagot na yung ating mga katanungan. Since pinag-uusapan po natin itong protection order na ito, pero nabanggit din kanina ni attorney na independent nga ito doon sa criminal case. Hindi porket kumuha ka ng protection order ay obligado kang mag-file ng criminal case. Right. Kasi minsan, di ba, yung parang yung babae, kaya rin ayaw niya mag-file kasi ayaw naman niya na makulong yung tatay ng anak niya. Yan. Kasi mabubuli yung anak niya na, ay, yung tatay mo preso, ganun. Yan, diba? oo. Mas may epekto rin, may epekto rin sa emotional health ng bata. Pero kung gusto kong mag-file, ng criminal case ang isang VAUSI victim, ano ho ba yung itinuturing ho kasi na public crime itong VAUSI, ano po ba yung kahulugan ng public crime? Okay. Pag sinabi kasing public crime, kasi nakalagay sa section 25 ng BAUSI Law yan, no? Pag sinabing public crime kasi, ang ibig sabihin nito, yung mga tao o individual na merong personal knowledge, ibig sabihin nakita nila yung pananakit na ginawa, yung karahasan na ginawa, yung pag-violate doon sa batas, no? Nakita nila, pero pwede sila mag-file ng case in behalf noong biktima o nung survivor ng violence against women. Yun ang kaibahan niya sa private crimes, no? Kasi sa private crimes, yung offended party lang ang pwede magsampa. Pero dito sa VAUSI, sinabi talaga na public crime ito. So any person na merong personal knowledge on the commission of the offense can actually file the case. Meaning, kung nakita mo, kapatid ka, nanay ka, pinsan ka, no? Nakita mo talaga, na-witness mo, sinasaktan yung kapatid mo, nung bayaw mo. Pero yung ate mo, hindi siya handang mag-file ng case, takot siya. Pero pwedeng ikaw magsampa ng demanda laban dun sa
bayaw mo na nananakit sa ate mo kasi na-witness mo, may personal knowledge ka on the commission of the offense. So, yun yung meaning ng personal knowledge. Nakita mo dapat. Yes. Kung halimbawa po, Yes. kasi di ba minsan yung pinapasa-pasa na video, Ay, tapos oo. kilala mo yung nandun sa video, considered po ba yun na personal knowledge? Papatak kasi siya na kasi pag sinabi personal knowledge, ikaw dapat na nag-take ng video kasi magti-testify ka eh. Ayun. Oo na, ikaw ba ang nag-take ng video to, nakita mo ba? Kasi ang mangyayari doon, pinasa lang sa'yo, napanood mo lang siya. Okay, so nagkaroon ka ng knowledge, pero hindi siya personal. Baka Yes. ano ba pala yun? Arte-arte lang, drama lang. No? Pwede, hindi mo alam yung kabuuan ng pangyayari. Ayun. Dahil wala ka mismo doon sa sitwasyon o yung pangyayari talaga mismo, hindi mo nakita with your bare eyes, sabi nga. Isasali pala sa filmmaking contest. Oo, Parang baka, ganun, di ba? Oo, baka Tapos akala mo, binubugbog na yung kapatid mo. Totoo. Kasi kinakailangan talaga din naman na i-comply natin yung rules of court, yung rules of evidence, no? So, ayun pala. Pag personal knowledge, dapat ikaw mismo yung nakakita, nandun ka sa scene at hindi yung Yes, shinare lang sa'yo. Yes. Siguro po itatanong na lang din ho natin, pwede rin ho ba, kumbaga parang sabay, na magsampa daw ng bukod na civil case o danyos ang isang victim survivor, bukod pa nga doon sa criminal case na gusto niya rin isampa? Okay, kasi ngayon may Supreme Court na guidelines na inilabas, no? Recent lang ito, na kapag ikaw ay nagsampa ng criminal case, automatic nakapaloob na doon yung civil action. Kaya dalawa na yung hinihear ng korte, no? Yung criminal case saka yung civil action mo. Unless nag-decide ka na ayaw mo file ng criminal action, gusto mo civil action lang for damages. So, pwede naman yun, civil action for damages. Pero once na nag-file ka sa bagong guidelines kasi ng Supreme Court niya, pag once na nag-file ka ng criminal case, automatic nakapaloob yung civil action. So, pwede pala, attorney, sabi mo kasi pwede naman na walang criminal case, civil action for damages, tapos nanghingi ka ng protection order. Pwede gano'n. Yes. Na parang ang gusto mo na lang ay lumayo na doon sa perpetrator, doon sa nang-aabuso. But at the same time, for example, humihingi ka ng sustento kasi may anak kayo. So, pwede pala siya. Isang option. Actually, yung protection order, nakapaloob din yung sustento. Ayun. Kaya nga, sabi namin mga abogado na maganda yung protection order kasi parang 3-in-1 siya, no? Kasi bakit natin sabi 3-in-1 or 2-in-1? Parang kape lang, no? Kasi nga, doon sa protection order, pwede mong hingin na ikaw ang mag-take ng custody. Diba? Pwede mong hingin na ikaw ay bigyan ng sustento. Actually, doon nga sa protection order, the court can direct yung employer nung asawa mo, okay? Na magbawasan yung kanyang sweldo at directly ibigay sa inyo. Okay. May isang case sa may Supreme Court case yan. Ito nga this is actually a landmark case, no? Ito yung kaso ni Daisy Yahon versus AFP Finance Center, no? Yun, magandang kaso to kasi ito retirement benefits ang talagang pinayagan ng Supreme Court na bawasan para ibigay doon sa pamilya nitong lalaki na hindi nagbibigay ng sustento. May existing batas kasi na pagka retirement benefits bawal siyang i-garnish, no? Pero doon sa Supreme Court jurisprudence na yon, sinabi na exemption ang VAUSI doon sa retirement benefits law na yun. Magandang ma-explain talaga ito ng ganito dun sa mga kababayan natin. Kasi nga 'di ba, yung iba ayaw na nilang mag-file ng case kasi nga gusto lang nilang matigil naman talaga yung pang-aabuso at lumayo na dun sa abuser. Ayaw naman nilang ikulong talaga yung tatay kasi nga minsan kaya rin hindi rin makaalis doon sa ganung sitwasyon yung babae kasi nga dependent sila sa pagdating sa sustento doon sa tatay nung nung ngayon, bata. kung ipapakulong mo, wala nang masusustento sa iyo. Lalo So, nga pwede problema. palang protection order, tas nandun na yung kasama sa petition, yung sustento, yung custody ng bata. So, ayan po, isang option pala yan. Kaya nga sabi hindi kailangang ipakulong. Yes, kaya nga sabi ni attorney ay napakalawak ng sakop nga nitong protection At maganda yung kumbaga, maraming options. Pero yung final decision, nandun syempre doon sa babae na naabuso. Kung ano yung iti-take niyang option. Yeah. Kaya nga Miss Honey, Miss Hazel, no? Marami akong mga kliyente na pag dinidiscuss namin ito mga VAUSI cases, sinasabi ko, these are your options. Kasi
pag marinig mo sasabihin nila, ma'am, ayoko kasi makulong yung asawa ko. Kasi ano sasabihin ng mga anak ko, baka sabihin naman, pinakulong ko yung tatay nila. Magagalit ano sa yung, kanya, ganun. baka pag-usapan pa kami na yung tatay nila, merong nakasampang kaso. So sabi ko, sige, ano ba yung talagang gusto mong mangyari? Gusto mo bang umalis na lang, maghiwalay kayo, bigyan ka ng proteksyon, sustento. So sabihin nila yan. So explain ko na yung protection order. And most of the time, yun yung kanila talagang ina-avail na remedy, yung protection order. Ayun. Parang ang saya maging lawyer ni Oo attorney. nga, no? oo. Marami tayong matututunan kay Ay, di mo attorney. natatanong, Miss Hazel, si attorney Miles, no? Aside from being a lawyer, she's also a registered social worker. Ayun. Kaya ganyan niya Oo. mag-handle ng clients eh. Kaya nga, very Maalaga. knowledgeable. Kaya Oo. nga, mapagkalinga pala si Attorney Miles. Siguro, briefly na lang din po, attorney, maaari nyo rin po ba kaming i-run through din doon sa proseso, syempre, lalo doon sa mga ka-TNK natin na baka naiisip na mag-file talaga ng criminal case at yung mga, syempre, mga documents, Miss Honey, na kailangan nilang i-prepare, ipunin para po dito. Okay. Tatandaan natin pag physical violence kasi, meron kasing listahan yan eh. At dati kasi, nung wala pang VAUSI, ang pinafile namin lagi nun, physical injuries, no? Tapos, prescribe depende kung gaano katagal yung maghihil yung sugat mo, no? Pero ngayon kasi, sa batas natin, yung pananakit na physical, pananakot, pag-attempt na sasaktan ka, no? Putting you in a situation na mapuput in peril yung life mo, yung halimbawa ikaw ay ipipilitin, no, gagamitan ka ng dahas, pipilitin ka na gumawa ng isang bagay na ayaw mo. Itong mga krimen na to nagpe-prescribe in 20 years. Okay? So ngayon, kung halimbawa lagi ka sinasaktan ng asawa mo physically pero hindi ka pa ready talaga mag-file ng case, ang kailangan mo lang ipunin is yung mga medical certificates mo. Mga medical legal certificates mo, no? Or medical certificates galing sa mga clinics kasi magagamit mo tong ebidensya pag magsasampa ka ng kaso for violation against women and children under 9262. So, kung okay naman, yung mga sugat mo, kayo mga pasa mo, pwede, kasi may cellphone na tayo ngayon, no? So, Yes. pwede ka magpa-picture gamit ang cellphone. Basta importante lang, pagpipicturean yung mga sugat mo, dapat kasama yung mukha. Kasi minsan ang ginagawa nila, ang pinipicturean lang yung mga pasa. So, lagi namin sinasabi, pag gusto nyo picturean, i-document yung mga pasa, sugat, no, paso, kinakailangan kita yung face, no? Para kita sino yung owner ng face. Para tayo mahirapan na baka sabihin ng kalaban, hindi mo naman katawan yan. Diba? So, at least meron kang dokumentong ganyan. Tapos kung may mga, halimbawa, may mga na-video, yung mga anak mo na video yung pananakit sa'yo, i-keep natin yan, pwedeng gamitin ebidensya din yan, no? O kaya naman, tinetext ka, tinethreaten ka sa text, i-keep mo yung mga text messages, yung mga messages sa'yo sa Facebook, no, Messenger, i-keep mo lahat yung screenshot mo, kasi covered yan ng rule on electronic evidence, no? So, magagamit mo lahat yan. So, kung halimbawa, magpa-file ka na ng kaso, dalawa yung option mo, una, dala yung mga dokumentong to, pwede kang pumunta sa police station, sa Women and Child Protection Unit ng atin pong PNP. Tutulungan po nila kayo na gawin yung inyong malaya at pusang loob na salaysay. I-attach po lahat ng mga ebidensyang meron kayo, yung mga binanggit ko. Kung kakatapos lang po ng pananakit, pwede ipa-medical legal po niya kayo kasi i-attach din po yung medical legal certificate. Tapos kung may mga other witnesses po, pwede nilang gawan ng affidavit din po nung sinumpa ang salaysay. So, yung pong papel nyo yan, dadalahin po yan ng police, no? ng ating pong Women and Child Protection Officer. Dadalhin po yan sa piskalya para po magsampa kayo ng kaso sa piskalya. So, magkakaroon po kayo ng tinatawag na preliminary investigation sa piskalya. So, pag makita po ng fiscal na may probable cause, ibig sabihin, there's a probability na ginawa po talaga, no, base sa mga ebidensya, ginawa po talaga ng taong nirereklamo nyo yung krimen, iaakit niya po yan sa korte. Yan, iaakit na po yung kaso sa korte, so magkakaroon na po ng information. Doon na po nagkakaroon ng trial. Yung arraignment, tapos may presentation ng mga witnesses and evidences, tapos yun na, magkakaroon ka na ng decision later on. So, pwede pong police, pwede rin pong, kung may kakilala kayong abogado,
na pro bono, katulad po sa akin, minsan lumalapit po diretso sa opisina namin. So, ako po yung nagpe-prepare noong kanyang sinumpaang salaysay. Ina-assist ko po papunta sa piskalya. So, during the preliminary investigation, tinutulungan ko na rin po siya. So, pagka po nakita namin na gusto niya pong tuloy-tuloy yung pagtulong namin, hanggang sa korte po, nire-represent po namin siya. But technically, pag nasa korte na po, yung public prosecutor po yung inyong magiging abogado. Yung abogado ninyo. Yeah. Ayun. Kaya mahalaga na nakausap natin si Attorney Miles today dahil yan yung mga dokumento at mga pangangailangan na dapat ihanda ng ating mga ka-TNK sakaling gusto nga nilang magsampa mismo ng criminal case. Pero ang tanong din ng karamihan gaano ho ba katagal bago magkaroon ng desisyon ng korte? Gaano tatagal itong buong proseso na ito? Gaano katagal maghihintay ang mga biktima? Actually talaga po, ang criminal cases po talaga matagal po ang process. Okay? Hindi po talaga siya natatapos sa loob ng 1 taon. In my 18 years of practice po as a lawyer, as a litigator, wala pa akong kasong natapos ng 1 taon lang. Siguro pinakamahaba 3, 4 na taon, minsan lalagpas pa doon. So kaya nga po yung mga kliyente ko o yung mga lumalapit po sa akin, na nagtatanong, sinasabi ko yung totoo para maihanda nila yung kanilang sarili. Kasi this is a battle kasi This is a battle that they will enter, di ba? Naharapin nila to. So, sasabihin ko na ganito kahaba yung battle natin. Pero, ang lagi ko sinasabi sa kanila, rest assured na wala namang iwanan. Hindi naman po kayo iiwanan sa gitna ng gera, di ba? O ng gitna ng battle natin. So, basta ang importante, alam nila yung papasukin nila. At handa sila. Importante kasi yung kahandaan. Kasi tanggapin natin talaga, these are realities mahaba talaga po yung proseso ng criminal cases. Unlike kung protection order yung kukunin mo, mas maiksi. Like for example, you can have a protection order, yung permanent in 1 to 2 years, may permanent protection order ka na. Mas maiksi siya compared doon sa criminal cases. Kasi laging tatandaan natin, hindi lang naman ito ang kaso, hindi lang yung kaso natin ang hinaharap o hinahandle ng korte. Marami pong kaso sa loob ng 1 araw. Totoo. Ayan. Siguro, pag-usapan din natin, attorney, yung iba pang kung may mga decision po yung korte at yung victim survivor, gusto naman niyang umapela, o yung defendant gustong umapela. Ano po yung mga hakbang, yung mga susunod na hakbang dito? Okay. Magkaiba kasi like for example, if na-convict yung akusado, na-convict, pwede siyang, syempre, ang unang-unang fina-file, motion for reconsideration doon sa decision ng judge kung na-convict siya. Tapos, kung dininay ng judge yung kanyang motion for reconsideration, mag-a-appeal siya sa Court of Appeals. Tapos, kung na-deny, pwede siyang pumunta hanggang Supreme Court. Okay? And by a petition for review. Pero kung halimbawa yung biktima, hindi nanalo. So, na-acquit. Na-acquit yung akusado. Yun yung medyo difficult talaga na process. Kasi the only way for you to seek for reversal ng acquittal is to file a petition for certiorari sa Supreme Court. At medyo mahirap yung petition for certiorari kasi 60 days lang yon. Kung may private lawyer ka, hindi ka pwedeng i-represent ng private lawyer mo doon sa petition for certiorari. Kasi the only office na pwede mag-represent sa'yo sa petition for certiorari is the Office of the Solicitor General. Kasi tatandaan natin, pag criminal cases, yung state ang nagkakaso doon sa akusado. Okay? So, ang lawyer ng state, ang Office of the Solicitor General. Yung biktima, yung survivor ng vow natin, siya ay private complaining witness siya. So, yun yung parang medyo hirap kami kapag na-acquit ang akusado. Ayun. Naku, naubusan na tayo ng oras. Kaya nga, marami pa tayo bago natin pakawalan si attorney, baka pwede nating makita yung mga insights. Kanina, attorney, tinanong natin yung ating mga listeners and viewers kung ano ba yung pananaw nila, sa sarili ba nilang kakayahan, paano nila matutulungan yung mga biktima o survivor ng VAUSI. So, tingnan nga natin ang mga sagot nila. Sabi ni Emmeline Jana Avorque, counseling at offer test the training para may
pagkaabalahan sila habang nagpapagaling. Ayon naman kay Emma G. Ramos, magbigay daw ng emotional support sa mga biktima sa pamamagitan ng pakikinig sa kanila, pagkapahayag ng pakikiramay at pagtiyak sa kanila na hindi sila nag-iisa. Naku, ang ganda ng sagot ni Miss Emma. Sabi ni Junie Lopez, isumbong ang mga gumagawa ng vow sa komunidad. Mali na hayaan lang lumaganap ang ganitong krimen sa isang lugar. Tama. Yan o, yung mga insights at comments ng ating mga ka-TNK. Maganda yung mga naging sagot nila, no? Tamang-tama, swak na swak doon sa mga nababanggit natin. Very important yung emotional support. Lalo para din mahikayat, ma-encourage yung ating victim survivor na magsumbong. Kasi baka natakot ayaw magsumbong, ayaw magsalita. So, mas mahirap din po yun, diba? Tsaka yung sabi ni Junie, isumbong daw yung mga gumagawa nung ganun. Pero yun nga, nausap natin kanina, yung personal knowledge, mahalaga yun. Yes. So kung may nakita si Junie na kunyari, binubugbog yung babae, kapitbahay nila, ganyan. Yung personal knowledge, nakita niya mismo, pwedeng magsumbong si Junie. Pwede. Siguro bago na lang natin din mag-goodbye kay Ma'am Mylene, hinga na lang ho natin siya ng mensahe at paalala din sa ating mga ka-TNK, lalo na dun sa mga nakikinig din sa atin at nanonood na maaaring meron ho kasing nalalaman na vow o kaya naman, sila mismo yung nakakaranas nitong vow. Ano po ang ating mensahe sa kanila, attorney? Okay. Una siguro dun sa mga mga tao na nakaka-witness, nakakakita, no? Marami kasi parang ayaw makialam, di ba? Kasi kahit pa 2004 yung law natin, hanggang ngayon may mga tao pa rin nasasabihin na, away mag-asawa yan, away ng pamilya yan, ayaw namin makialam. No, you can always naman po report the incident to your barangay. Kaya po may barangay Baudez tayo. Okay? So, if ikaw, kapitbahay ka, naririnig mo talaga lagi sinasaktan yung kapitbahay mo, nakikita mo sinasaktan yung asawa at yung mga anak, anonymously gusto mo talaga na hindi makilala kung sino ikaw, you can always report. You can report sa DSWD, sa local DSWD, pwede rin po sa barangay Baudez. I-report mo siya at sabihin mo lang na baka pwedeng silipin, tingnan. Kasi kung hindi tayo tutulong, no? Hindi tayo tutulong sa mga biktima, walang tutulong na iba, 'di ba? Kung hindi tayo sino. Yun ay ko sinasabi, no. Sa mga officials naman, no, ng barangay, sana pag-itingin natin yung mga programs natin, yung ating anti-vowsy programs. Like ito binabanggit, no, meron tayong tinatawag na gender and development budget. Yan. So, sana, no, gamitin natin ng tama yung ating GAD budget. I-train natin yung ating mga frontline service providers, lalo yung Baudez officers natin. Tingnan natin kung gaano kadami ba yung cases na meron tayo sa ating barangay. Kasi kung kailangan tayo mag-hire ng mas maraming Baudez officers para maka-respond fully, no, dun sa ating mga victim survivors, gawin natin yan. Kasi may pera naman tayong pwedeng gamitin. Taigtingin lang natin, gandahan lang natin yung mga anti-vowsy programs natin. Para naman sa mga nakakaranas ng pang-aabuso, no, hindi kayo nag-iisa. Maraming mga taong gustong tumulong sa inyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, may batas tayo, kailangan lang alamin niyo yung karapatan niyo, no? At angkinin niyo yung karapatan niyo. You have to claim your rights. Angkinin niyo yung karapatan niyo, may lakas kayo, hanapin ang inner na strength ninyo, kasi kapag nakita niyo yung inner strength niyo, maraming pwedeng tumulong sa inyo. Maraming nais na kayo ay alisin, no, sa lugar na kung saan kayo ay nakakaranas, no, ng pang-aabuso pati mga anak nyo. At lagi yung tatandaan, no, karapatan ng bawat isang mabuhay sa isang matiwasay na komunidad at matiwasay na pamilya, no? At yung mga anak natin, karapatan din nilang mabuhay sa isang matiwasay na pamilya at matiwasay na komunidad. Yan lang naman po. Maraming salamat po, Attorney Mylene B. Gonzalez Esquivel, isang registered social worker at executive director ng Child Rights Advocacy Center ng Miriam College. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon at oras at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Miss Honey, Miss Hazel.
Alright, and this time, magpapaalam na rin po tayo sa ating programa. Pero bago po yan, pasalamatan din muna natin yung mga naging katuwang natin sa pagsasahimpapawid ng ating programa. DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., DDG Joan C. Domingo, RP1 Station Manager Alan Alianigue, Sir George Arsenio, Ma'am Sharon Enriquez, Miss Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Maria Lourdes Rio, Alejandra Ontong, Marvin Toledana, Joy Timidan, at Maria Teresa Segovia. At salamat din po sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Kasama po natin dito sa studio sina Anjan Magnaya, Shika Sandigan at Enrique Capiral. And nakamonitor pa rin po sa atin sina Vicky Atanasio, Atty. Nevi Calma, Jessel Aquino, Miki Ancalahi, Katrina Palisok, JP Barcelona, and si Jonathan Pascual. Muli po mula sa PBS-BBS, ako po ang inyong lingkod, Hazel Morada. At mula po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan.